sa sityo, pero makulit ako. Ayaw ko kasi sa bahay, kaya tumatakas ako para pumunta sa sityo. Mas gusto ko pang magpastol ng kalabaw kesa manood ng TV, gaya ng hilig ng mga kapatid ko, o magpakain ng mga baboy pagkatapos ay bisitahin ang mga tanim na gulay. Ibang-iba ang pakiramdam ko kapag nakikita kong namumunga na ang mga pananim naming gulay. Gustong gusto ko ring pagmasdan ng malawak na palayan at hindi ako naiinip na hintayin mahinog ang mga ito hanggang sa maaari na itong anihin. Nasa dugo at puso ko ang agrikultura. Bagay na ikinagagalit ng mga magulang ko at pinagtatawanan naman ng mga kapatid ko. Sa lahat ng tao sa paligid ko, isa lamang ang nakakaunawa sa akin. Si Nico lang. Si Nico ay para na naming pamilya. Bata pa ako ay kasama na ni tatay si Nico sa sityo namin. Marami akong natatandaang tungkol kay Nico kahit na noong maliit pa ako. Kapag isinasama ako ni tatay sa sityo, ay si Nico ang nagbabantay sa akin noon. Matanda sa akin si Nico ng 17 taon. 17 siya noong kinuha siya ni Papa at ako naman ay pinanganak pa lamang ni Mama. Kasama daw ni tatay si Nico noon sa trabaho nila sa isang hasyenda sa Olongapo. Stowaway daw noon si tatay dahil sa hindi patas na turing ni Lolo sa kanyang mga anak. Nagtampo si tatay at naglayas. 22 anyos daw si tatay noon at si Nico naman ay 11 anyos. Uli lang lubos na si Nico, kaya't sa murang edad na 11 ay napasabak sa mabibigat na trabaho sa hasyenda. At doon nga ay nakasama niya si tatay. Doon na rin sila naging matalik na magkaibigan na para bang magkasintanda lamang sila. Sa Olongapo na rin nakilala ni tatay ang nanay namin. At si nanay ang kumumbinsi kay tatay na umuwi ng Nueva Ecija. Nagpakasal sina nanay at tatay sa Santo Domingo. Noon na rin binigay ni Lolo ang pamana niya kay tatay. Mula noon ay hindi na bumalik si tatay ng Olongapo. Makalipas daw ng 6 na taon ay muling nagkita sina tatay at Nico sa Bataan. Noong minsang namili si tatay ng mga seedlings ng ubas. 17 na noon si Nico at si tatay naman ay 28 na. Lakwatsero daw si Nico noon at kung saan-saan lang nagtatrabaho. Kapag sawa na ito sa isang lugar, ay lalayas na naman upang pumunta sa isang lugar. Noon niyaya ni tatay si Nico na sumama na lang sa kanya at tulungan siya sa mga gawain sa sityo. Sumama naman si Nico at mula noon ay muli pang nadugtungan ang pagsasama ng matalik na magkaibigan. Bilib ako sa samahan ni tatay at Nico Papadudot. Kahit na 11 years ang agwat nila, ay Fred lang ang tawag ni Nico sa tatay ko. Nagtayo si Nico ng kubo sa dulo ng mga tanim ng niyog sa sityo. Sa likod ng kubo ni Nico ay bukid, ang malawak na bukirin. Madalas pa akong nakakatulog noon sa kubo ni Nico dahil malamig doon. Hindi gaya ng bahay namin sa sityo na medyo malaki nga pero mainit naman dahil yero ang bubong at sementado ang dingding. Hindi kagaya ng kay Nico na talahib ang bubong, sawali ang dingding at kawayan ng sahig na nakapagtatakang laging malamig. Kaya't kay sarap matulog, lalo na kung pagod. Lagi pang malinis ang kubo ni Nico dahil liga sa kanya ang pagiging masinop. Kahit sa kanyang katawan ay maalaga siya at dahil Amerikano daw ang lolo niya, ay may maaaninag pa rin pagkatisoy sa itsura niya. Hindi siya basta-basta umiitim at saka dark brown ang mga mata niya. Yung height niya, 5'10". Nakuha raw niya sa kanyang lolong Amerikano na dating sundalo daw sa Subic. Ayon sa kwento ng nanay ko, ang mga ate ko raw ay kinikilig kay Nico noong bagong dating pa lamang ito sa bahay namin matapos makita ni tatay si Nico sa Bataan. Pero noong maging magsasaka na si Nico ay na-turn off na raw ang mga sosyal na ate ko. 15 anyos na ako noong mapansin ko ang kagwapuhan at kakisigan ni Nico. Lalo na noong unang pagkakataong makita ko siyang nakabrief lamang na naliligo sa poso sa sityo.
Maganda ang kanyang katawan, matipuno at mabalahibo. Sanay na si Nico na nakikita ko siyang sa ganung ayos. Wala namang kasing mali siya sa amin dahil noon ay best of friends na kami. Siya lang kasi ang nakakaunawa sa akin sa pagka-inlove ko sa bukid at sa lahat ng bagay sa sityo. Siya lang ang nakakatanggap na kahit na babae ako, ay gustong gusto kong maging isang magsasaka. 15 anyos ako noon at third year high school. Si Nico naman ay 32 years old na noon pero kung titignan mo ay para lamang siyang 22. Guwapo kasi at maalaga sa kanyang katawan. Yung kubo niya, kung hindi mo alam na doon siya nakatira ay baka isipin mong babae ang nakatira doon. Kahit na magsasaka si Nico, ay hindi siya nauubusan ng lotion, shampoo at mga basic na pag-aalaga sa katawan. Lagi ko nga siyang tinutukso noon eh. Sinasabi kong bading yata siya kahit na malaki ang kanyang katawan. Akala ko noon ay bading siya kasi halos lahat ng gamit na pampaganda sa katawan ay meron siya. Gusto kasi niya, lagi siyang mabango, lalo na kapag tapos na ang mga gawain niya sa bukid. Pati nga ako eh pinakikialaman niya noon eh, lalo na noong high school na ako. Hindi na ako pinapayagan lumusong sa bukid kapag hindi balot na balot ang katawan ko ng pantalon at lumang long sleeves. Siyempre, pinagsusuot din niya ako ng malaking sombrero upang kahit na daw malakas ang sikat ng araw, ay hindi raw tatamaan ng sinag nito ang balat ko. Gusto ko kasi na ikaw ang pinakamagandang magsasaka sa balat ng lupa. Biro sa akin ni Nico noon. Yun ang unang pagkakataong pilitin niya akong balutin ang katawan ko bago ako sumulong sa bukid. Mag-aaway lang naman kami kapag hindi ko siya sinunod kaya kahit na noong una ay hindi komportableng balot na balot ang katawan ko ay nakiayon na lang ako sa gusto niya. Kilalang kilala ko na si Nico noon. Ayaw niya ang hindi sinusunod. Lalo na kung alam niyang tama siya. Isa pa, kailangan ko ng taong kagaya niya. Taong hindi ko kontra sa mga gusto kong gawin sa bukid. Lalo na ang damdamin ko para sa mga bagay-bagay sa sityo. Siya lamang kasi ang nakakaunawa sa akin at gumagalang na kahit babae ako, ay pwede akong maging mahusay na magsasaka. Kaya kung minsan, kahit labag sa loob ko, ay sinusunod ko na lang siya dahil ayaw kong magalit o magtampo lamang siya sa akin. Ang aking best friend. Napaka-misteryoso ng buhay ni Nico. Alam ko na maliban sa tatay ko, ay ako lang ang lubos na nakakakilala sa kanya. Hindi kasi siya basta-basta nagkukwento. Makulit lamang ako kaya marami akong nalaman tungkol sa kanya. Yung iisipin mong lumaki siyang walang ina at bata pa rin noong maulila sa ama, ay masasabi mong lumaki siyang kulang sa pagmamahal. Hindi nakapagtatakang mas mahal niya ang kanyang sarili kaysa sa ibang tao. At hindi rin nakapagtatakang hindi niya na kayang mahalin ng dalawang babaeng sandali lamang naging bahagi ng buhay niya. Una si Melinda daw. Noong 16 anyos pa lang siya sa Olongapo. Nagsama daw sila ni Melinda ng kulang 1 taon. Pero hindi nila natiis ang buhay na sila lang ang magkasama. Noong iwanan siya ni Melinda ay nasaktan naman daw siya at upang tuluyang mawaglit si Melinda sa isip niya, ay nagpunta siya ng Bataan upang makapagtrabaho sa iba. Bagong paligid, bagong tao na makakasalamuha. Pangalawang babaeng dumating sa buhay ni Nico, si Onang. Anak ng kapitan ng baryo na kinaroroonan ng sityo namin. 21 na si Nico noon at 19 naman si Onang noong ikasal sila. Ako naman noon ay 4 na taong gulang pa lamang. Kahit na hindi ko natatandaan ang mga pangyayari ay marami namang litrato at ako ang flower girl noon. May litrato pa kami ni Nico na karga-karga niya ako sa harap ng wedding cake nila. Noon pa lang ay halata na hindi ko gusto ang suot kong gown. At lalo namang ayoko nung bulaklak sa ulo ko. Noong sumunod na taon, mula noong ikasal sila ay nakunan daw si Onang. Kwento na lang ni Nico na nahirapan daw si Onang sa buhay nila at lagi pa silang nag-aaway dahil hindi sila magkasundo. Kaya noong iwanan siya ni Onang,